Sigaw pa ito ng sigaw na parang tanga kaya tinignan niya ito nang wala ekspresyon ng kanyang muka. Ano nangyayari? May sunog ba? Ang mga kasambahay tuloy nila na medyo may edad na ay sabay-sabay na lumabas mula sa mga kwarto nito. Halatang naalimpungatan ng dalawa dahil sa pagsigaw ng walang hiyang si Mateo na ito na walang ibang ginawa kung hindi ang perwisyuhin ng buhay ng mga taong nananahimik. Kung hindi lang talaga masamang magsayang ng grasya ay kanina niya pa sana ibinuhos ang kape na iniinom niya sa pagbumuka ng walang hiyang ito. Naku, ikaw lang pala iho. Akala namin si Sir Aaron na nagsisisigaw dahil may magnanakaw na nakapasok. Wika ni Aling Osang kay Mateo. Kinabahan tuloy ako ng gusto. Nagtatay-tay pa naman ako kapag nagugulat. Dagdag pa nito habang hawak-hawak ang puwet nito na tila anumang oras ay handa itong magpasabog. Ako nga, tumalsik yung kaluluwa ko eh. Wika naman ni Aling Marina habang bitbit nitong arenola nito. Marahil ay umiihi ito nang marinig ang sigaw ni Mateo. Napansin niya kasi na basa ang pajama ng matanda nang bumungad ito sa kanila. Sana nga'y pinukpok nito ng arenola ang ulo ni Mateo. Kaso hindi nito ginawa. Masyado kasing mababait. Pasensya na po kayo sa akin, Aling Osang at Aling Marina. Medyo energetic lang po ako ngayon dahil si Aliyah ang unang bumungad sa akin. Palusot ng damo kaya napairap siya sa hangin. Hindi niya kasi maintindihan ng kapatid niya kung bakit binigyan ito ng access dito sa bahay nila. Ngayong hindi naman ito parte ng pamilya. Bumalik na po kayo sa kwarto niyo at pagpasensyahan niyo na lang po si Mateo. Paghingi niya ng paumanhin sa dalawang matanda. Tumango naman ang dalawa habang napapakamot na bumalik sa sarili nitong mga salid. Nakita mo na kung ano ginawa mo ha? Nakita mo na? Ang hina lang naman ng boses ko, di ba? Bakit kaya sila nagising? Tanong ni Mateo na parang takang-taka pa ito kung bakit nagising ang dalawa. Hi, good morning nga pala sa'yo, Aliyah. Pasensya ka na at ngayon lang kita nabati. Halatang nagpapapansin talaga ito sa kanya. Mas nauna pa ang pambubisit nito kaysa batiin siya kanina. Ano yung kinakain mo? Hindi mo ba alam ang salitang share, Aliyah? Ang sarap talagang black ay yan na lalaking ito. Obvious naman na tinapay ang kinakain niya, nagtatanong pa. Aliyah, wala ka bang balak na kausapin ako? Ano ba talagang ipinunta mo dito, Mateo? Pabalik niyang tanong dahil hindi ito tumitigil sa kakasalita at baka sa pagkakataong ito ay buong pamilya naman niya ang magising. Nagila ito ng upuan at umupo sa harapan niya. May gagawin ka ba mamaya? Pinasadahan niya ang kabuuan ni Mateo. Ngayon niya lang napansin na butas-butas pala ang suot nitong damit. Yung dalawang nipples nito ay nakasilip dahil eksaktong may butas ito roon. Ganoon din sa pusod nito. Ano kayang utak meron ng kaibigan ng kapatid niya? Di kaya may sakit na ito dati pa at ngayon lang lumalabas sa mga sintomas? Gusto niya sanang sitahin ito kaya lang pinigilan niya ang sarili dahil hindi niya naman dapat pinapakaalaman ang buhay ng baliw na ito. Ano, may gagawin ka ba? Sasama ka ba sa akin kapag niyaya kita? Sunod-sunod nitong tanong pero hindi niya ito sinagot. Alam ko naman na sasama ka eh. Base sa itsura mo ngayon, mukhang pinaplano mo na sa isip mo ang pwede natin gawin kapag tayo na lang dalawang magkasama. Huwag kang ganyan, Aliyah. Kung may binabala ka, huwag mo nalang ituloy dahil may hirapan ka lang. Mayabang nitong sabi kaya naman paulit-ulit siyang napairap sa kawalan. Marami akong gagawin. Sagot niya habang naglalagay ng palaman sa tinapay niya. At saka wala akong balak na sumama sa iyo. At kung may pinaplano man ako sa isip ko, ayun ay kung paano kita mapapatahimik habang buhay. Dagdag niya pa. Imbes na maupan dito ay humagalpak pa ito ng tawa. Yung mga gagawin mo mamaya, ipagpaliban mo na muna. Pwede mo pa naman balikan yan pagkatapos natin eh. Basta na lamang nitong kinabing ang tasty bread sa harapan niya nang hindi man lang nagpapaalam. At bakit ko naman ipagpapaliban? Masungit niyang tanong dito na ano may mga bata sila na nag-aagawan ng palaman. Ano ba? Maghintay ka nga. Angil niya rito. Hindi pa kasi siya tapos kumuha pero itong buwisit na ito akala mo'y gutom na gutom. Halos ubusin mo na kasi. Parang ayaw mo kasi akong bigyan. Unti lang kasang kunin mo. Napakakuripot mo talaga. Kung makapagreklamo pa ito, akala mo ito ang bumili. Ang tigas talaga ng mukha ng lalaking ito. Ako ang bumili nito kaya wala akong pakialam kahit ubusin ko to, no? Ay niya ako. Di pa ako nag-aalmusal eh. Ipinaubaya na niya rito ang palaman na nakalagay sa garapon. Hindi dahil sa naawa siya dito kundi baka sumakit ang tiyan niya. May mahalaga tayong pupuntahan mamaya. Nasiguradong pareho tayo mag-enjoy, Aliyah. Nakangisi na naman itong sabi na tila isang manyakis dahil nakalabas pa ang dila nito. Marami akong gagawin ngayon. Mamaya, bukas at sa mga susunod pang mga araw, Mateo.
Kaya kung hindi mo mamasamain, ay pwede ka na umuwi pagkatapos mo ubusin yung kinakain mo dahil sobra-sobra na ang perwisyong dulot mo dito. Aniya, kaya ngayon palang umuwi ka na dahil wala kang mapapala sa akin. Ang totoo niyan, wala naman talaga siyang gagawin ngayon dahil araw ng pahinga niya. Sadyang ayaw niya lang talaga makasama ang lalaking nasa harapan niya dahil baka matagpuan na lang itong duguan ng mga magulang nito kapag hindi siya nakapagtimpi. Sumama ka na? Pamimilit pa rin ito. I assure you that you will enjoy it, Aliyah. Tumaas baba pa ang kilay nito sabay kagatlabi ng paulit-ulit. Piling pogi. Iyoko, kaya huwag kang makulit. Kumalma ka at intindihin mo muna ang sinasabi ko, Aliyah. Nandito ako ngayon hindi para makapag-away kundi para yayain ka mag-enjoy. Napansin ko kasi na lagi kang pagod sa trabaho kaya nakaisip ako ng magandang paraan kung paano ka malilibang. Kahit pa paano. I mean, tayong dalawa pala. Nai-enjoy ko ang buhay ko kapag wala ka sa tabi ko o sa paligid ko. Iniabot niya natitirang taste at palaman kay Mateo. Bit-bitin mo na ito lahat para makauwi ka na. Doon ka na lang sa bahay mo mag-almusal dahil hindi ko welcome dito. Kung kulang pa yan sa iyo, dalhin mo na rin yung laman ng kaldero at kawali namin. Basta mawala ka lang sa paningin ko. Kaya ako pumunta rito dahil nabalitaan ko na may bagong bukas na turo-turo dyan sa labasan. Pagpapatuloy pa rin ito at hindi pinansin ang pagtataboy niya. Mura lang daw pero masarap kaya pinipilahan. Tara, puntahan natin mamaya, Aliyah. Lahat ang kakainin mo ako magbabayad kaya huwag ka na magdalawang isip na sumama sa akin. Ano kayang nakain na lalaking ito? First time kasi siya nitong niyaya eh. Hindi kaya may kapalit ang pagyaya nito sa kanya? At ano naman kaya iyon? Kung ano man iyon, siguradong hindi iyon maganda. Kamalasan pa naman lagi ang dala nito. Marami akong gagawin ngayon kaya iba na lang iyayain mo. Aniya, pero imbes na madismaya ito dahil sa hindi niya pagpayag ay umisi pa ito. Naisip niya tuloy kung paano ito natitiis na pagkasamahan ng kapatid niya gayong hindi naman ito nakabubuti rito. Kahit kailan talaga, ang arte-arte mo. Kung na nga ito niyayaya, ikaw pa itong nagmamatigas. Mabuti sana kung maganda ka, hindi naman masyado. Nainis tuloy siya sa huli nitong sinabi kaya tanangka niya itong batuhin ng garapon. Oh, ayun ka na naman. Puro na lang pananakit ang alam mo. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na pilitin mo ako? Saka, tingnan mo nga yung itsura mo. Ano yan, bagong pauso? Kung babae ka lang, malamang nagahasa ka na dahil dyan sa suot mo. Uy, concern siya sa akin. Siguro may gusto ka talaga sa akin, oh. Pero para hindi ko mapansin, dinadaan mo sa kasungitan. Pwede mo naman ako ligawan kung talaga may gusto ka sa akin, eh. Habang nagsasalita ito ay nakatingin lang siya sa bibig nitong walang tigil na akala mo'y puwet ng manok. Siguro kapag sinungal-ngal niya ito habang buhay itong mananahimik. Ngayon pa lang sabihin ko na sa iyo mga ayaw at gusto ko para hindi ka na masyado mag-effort. Total, best friend ko naman ang kapatid mo kaya hindi nakatagaan ng pahihirapan. Hindi ako magkakagusto sa iyo, no? Singal niya sabay katok ng 3 beses sa lamesa. Huwag naman sana siyang matukso. Itaga mo yan sa bato. Pose? Di nga. Imposible yun, Aliyah. Kala mo siguro hindi ko napapansin niya, simple mong pasulyap-sulyap sa akin, no? Elementary ka pa lang, alam kong may lihim ka ng pagtingin sa akin. Ha, talaga? Paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Nasabi ko yun dahil malakas ang pakiramdam ng mga gwapong katulad ko. Ay, hindi mo ako maluloko, Aliyah. Kanina mo pa nga tinitingnan tong utong ko eh. Kulang na nga lang sabihin mo sa akin na gusto mong dumede eh. Eh kung sampalin ko kaya yung mukha mo nitong suot kong tsinelas? Paano hindi niya mapapansin eh buong dibdib nito ay nakalabas? Gusto mo ba dumede? Oo, lapit ka rito. Sabi ko na nga ba eh. Nakangisa nitong sambit sabay lapit sa kanya. Paglapit na paglapit nito ay kinurot niya ng malakas ang 2 utong nito na nakalabas kaya napahiyaw ito sa sakit. Aliyah, dahan-dahan lang. Shit, ang sakit. Virgin pa ako. Kumundinan. Hiyaw nito na akala mo'y ginagalaw niya. Hindi tuloy nila namalayan ang pagdating ng kapatid niya. Masyado kasing skandaloso si Mateo na akala mo'y nilalapirot niyang itlog nito. What the heck? Ang aga niyo naman maglambingan. Sata sa kanila ng kapatid niya. Mabilis niyang binitawan ang utong nitong namumula na pala at pagkatapos ay bahagyan niya itong itinulak. Hey dude, nabulahaw ka ba? Grabe kasi itong kapatid mo, kulang na lang gahasain ako. Sinabi ko namang mataas ang respeto ko sa kanya kaya ayoko pero ayaw talaga magpapigil eh. Thanks, because you saved me from your sister. Ano na naman ba to, Aliyah? Bakit ako na naman nakita mo? Bakit hindi yung kaibigan mo ang pagsabihan mo? Tingnan mo nga yung suot niya.
Kulang na lang butasan niya yung short niya sa bandang gitna para makita kong pagkalalaki niya. Dude, uso kasi ito ngayon. Katwiran ni Mateo. Masyado lang talagang malisyoso yung kapatid mo kaya kung ano-anong nakikita. Kinurot niya ang hita nito sa sobrang gigil. Nakita mo, dude? Sinasaktan niya ako dahil lang hindi ko maibigay yung gusto niya. Kapag nainis ako sa kapatid mo, pagbibigyan ko talaga to. Lagi na lang kayo nag-aaway. Hindi na ako magtataka kung balang araw kayo rin na magkatuluyan. Napatitig sa kanya si Mateo dahil sa sinabi ng kapatid niya kaya tinaasan niya ito ng kilay. Siguro kapag gumanda pa ng konti itong kapatid mo, magugustuhan ko to kahit papano. Medyo nakaka-turn off lang kasi talaga yung galis niya. Ilang beses ba niyang sasabihin sa walang hiyang ito na wala siyang galis? Marahas siyang tumayo at pinamewangan niya ito. Halos isang dangkal na lang din na layo ng mga mukha nila. Kapag hindi ka pa umalis ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makikilala ng pamilya mo, Mateo. Tatapusin ko talagang buhay mo sa parang hindi mo magugustuhan. Mariin niyang banta pero nginisian lang siya nito na tila isa itong jablo. Sa halip na lumayo ito ay mas lalo pa nitong inilapit ang sarili sa kanya dahil hinawakan pa nito magkabila niyang braso. Aba, hindi na makatiis tong kapatid mo, dude. Nakita mo naman kung paano niya ilapit ang sarili sa akin. Hindi ako nauna, kung hindi siya, kaya wala akong kasalanan. Sa pagkagilalas niya ay bigla na lang siyang hinalikan ni Mateo sa mga labi niya at bago pa man niya ito sitahin, ay mabilis na itong nakatakbong palabas. Kuya, why did you let him kiss me? Hindi mo man lang ba sisitahin ang kaibigan mo? Minastos niya ako sa harapan mo, kuya. Wala ka man lang magagawin sa siraulong yon. Nagkibit balikat lang ang kapatid niya na tila walang nakita bago siya nito nilayasan. Shit! Mura niya. Ang walang hiyang iyon. Yari talaga ito sa kanya dahil ninakaw nito ang first kiss niya. Manda ka sa akin, Mateo. Mamamaga talaga yung uso mo kapag nakita kita ulit dito sa pamamahin namin. Galit na ani niya sa isip. Habang kumakain sa Mateo ng almusal sa bahay nila ay hindi niya maiwasan na hindi mapangiti dahil sa nangyari kani-kanina lang. Mabuti na nga lang at mag-isa lang siya rito sa kusina ngayon dahil kung hindi ay malamang pinag-isipan na siya ng mga ito na nababaliw na siya. Ginutom kasi siya dahil sa ginawa niyang paghalik kay Aliyah kanina. Ang dami niyang tasty bread na naubos sa bahay ng mga ito pero tila hindi malang siya nabusog. Alam niyang magagalit na naman sa kanya si Aliyah kapag nagkita ulit sila nito dahil sa ginawa niya pero syempre kaya niya naman ito lusutan. Ang cute kasi ng babaeng iyon kapag nagagalit eh. Ang lapad yata ng ngiti mo, iho. May maganda bang nangyari? Babae ba ang dahilan? Tanong ni Yaya Gloria na kauuwi lang galing sa palengke. First time yata kitang nadatnan na maliwalas sa mukha. Si Aliyah ba ang dahilan? Si Yaya Gloria ang taong nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya. Kahit nga ngayon na malaki na siya, inaalagaan pa rin siya nito. Kaya naman itinuturing niya ito na pangalawang ina. Nagkibit balikat siya at mabilis na binura ang ngiti na nakapaskil sa mga labi niya. Paano niyo po nasabi na si Aliyah ang dahilan, Yaya? Hindi ba siya ang dahilan? Akala ko siya eh. Yaya, ang pangit po ng babaeng yun kaya malabong siya maging dahilan ng pagngiti ko ngayon. Ang daming pera ng pamilya niya pero yung galis niya hindi niya may paggamot. Isa pa, ang taas ng pride ng babaeng yun. Sabi ko pa nga dadalhin ko siya sa kaibigan kong dermatologist pero siningalan niya ako. Kala mo naman asset niya yung pagiging galisin. Kakadiri. Kumunot ang noo ni Yaya Gloria. Wala naman ako nakikitang galis nung pumunta siya dito ah. Ang ganda nga ng balat ng batang yun eh. Baka naman yung sinasabi mong galis eh, pantalang iho. Wala naman talagang galis ang babaeng iyon dahil ang balat noon ay parang pang-artista. Sadyang nakukyutan lang kasi siya sa kapatid ng kaibigan niya kapag naiinis ito sa kanya. Asarin man niya ito o hindi ay isa lang ang tingin nito sa kanya, na isa siyang masama at nakakainis na nilalang. Mabilis siyang umiling-iling. Alam ko po ang nakita ko, Yaya. Di pa po malabo ang mga mata ko kaya alam ko po kung anong nakikita ko. Giit niya. Sadyang marumi kasi talagang babaeng yun sa katawan. Alam niya kasi natutoksoin siya sa oras na malaman ng mga ito na ninakawan niya ng halik sa Aliyah. Balahura po ang babaeng yun, Yaya. Isa pa, hindi ko po yun pinapansin. Pumupunta lang po ako sa bahay nila dahil kaibigan ko ang kapatid niya. Pagpapatuloy niya. Gustong gusto ko nga ang batang yun para sa iyo eh. Abay, ano pa ba nga hanapin mo sa kanya? Ligawan mo kaya? Huwag mo nalang pansinin yung galis niya kung meron man. Ang isipin mo ay yung future mo kasama siya.
Mas gugustuhin ko pa siya ang makasama mo kasi sa mga babaeng pumupunta rito na makikinas nga ang mga balat pero wala namang alam. Pahayag nito sa kahinarap ang mga pinamili at tinugasan na sa sink. Madali lang naman magamot yun, iho. Isa pa hindi naman yun nakakahawa. Tingnan mo nga yung aso ng kapitbahay namin. Marami din namang galis yun pero nadala sa ligo. I doubt it, Yaya. May luga din po ang babaeng yun. Agad nitong pinatay ang tubig sa faucet at agad na napalingon sa gawin niya. Isa po yun sa dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko sa babaeng yun. Ang baho niya po kasi. Sa tuwing pumupunta nga po ako sa bahay nila, niiwasan kong makatabi sa upuan yun eh. Yung mga tingin ng yaya niya sa kanya ngayon ay halatang hindi ito naniniwala. Matagal na kasi nitong kilala si Aliyah kaya malamang sa malamang ay hindi talaga ito basta-bastang maniniwala. Akyat na po muna ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Huwag niyo pong dibdibin mga sinabi ko at huwag niyo rin pong sasabihin ang tungkol sa bagay na iyan dahil baka sabihin na naman po noon ay pinapakalaman kong buhay niya. Anya at walang lingon-likod na umalis mula sa kusina. Huwag naman sanang tawagin ni Yaya Gloria sa Aliyah para kumpirmahin kung totoo ba talaga ang mga sinabi niya. Medyo close pa naman ang dalawa kaya 50-50 ang mga maaaring mangyari. Pagdating niya sa kwarto niya ay dumiretso siya sa banyo at naligo habang malapad na nakangiti dahil magkikita na naman sila nito. Nagbihis siya ng maayos dahil babalik siya sa bahay ng mga ito dahil may pag-uusapan daw sila ngayon ng kaibigan niya. Lagi na lang sila nag-uusap ng kung ano-ano na wala namang katuturan. Minsan kasi si Aliyah ang dahilan kaya siya pinatatawag ng kaibigan dahil ang babaeng iyon kung ano-anong masasama ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Kagaya na lamang nung nakaraan. May hinala daw kasi ang babaeng iyon na bakla siya dahil nahuli daw siya nitong tumititig sa mga trabahador nitong mas matanda pa yata sa kalabaw. Alam niya kasi nagising na sa mga oras na ito sina Tita Malu at Tita Joel, ang mga magulang nina Aaron at Aliyah. Kaya kailangan niya magbihis ng maganda na hindi kagaya ng suot niya kanina. Nang masigurong maayos lang itsura niya ay agad siyang lumabas at lumulan ng sasakyan niya. Kampante siya na hindi siya masasakta ni Aliyah ngayon, lalo pat alam ng mga magulang nito na kagaya ni Aaron ay maganda rin ang samahan nilang dalawa. Pagdating niya sa bahay ng mga ito ay ginala niya ang paningin sa labas ng kabahayan. Hinahanap kasi ng mga mata niya ang babaeng hinalikan niya kanina dahil baka bigla na lang siya nitong suguring patalikod. Good morning, iho. Pati sa kanya ni Mang Kadjo, ang personal driver ni Tita Malu. Si Sir Aaron bang hinahanap po? Opo, nasan po ba siya? Tanong niya rito. Nandun na mag-anak sa kubo, iho. Mukhang seryosong pag-uusapan nila kaya umalis na muna ako. Tugon nito. Meron kasing kubo sa likod ng bahay ng mga Valdez na ipinagawa nila Aaron noong nakaraang linggo. Doon sila nito tumatambay kasama pang ilan sa mga kaibigan nila, lalo na kapag naisipan nilang mag-inom habang nag-uusap-usap tungkol sa kanilang mga negosyo. Napatingin siya sa suot niyang relo, 7 pa lang ng umaga. Dumiretso ka na lang doon, total hindi ka na rin naman naiba sa kanila. Salamat po, Mang Kadjo. Agad niya tinungo ang kubo. Hindi pa man siya nakakalapit sa kubo ay nakita na niya ang bulto ni Aliyah kaya lihim siyang natawa. Hindi rin nagtagal ay napatingin ito sa kanya na para bang may bumulong dito na may taong lihim na nakamasid. Yung mga titig nito sa kanya ay punong-puno ng pagbabanta na akala mo'y wala na siyang pag-asang mabuhay sa oras na lumapit siya rito. Naputo lang ang pagtititigan nilang dalawa nang tawagin siya ni Tita Malu. Iho, halika. Nandiyan na po, Tita. Magalang niyang tugon bago siya naglakad papasok sa kanaroroonan ng mga ito. Kanina ka pa ba nakatayo roon? Tanong nito nang makalapit siya. Hindi po, Tita. Halos kararating ko lang po. Tugon niya't pagkatapos ay baliwala siyang umupo sa tabi ni Aliyah at hindi pinansin ang nagbabaga nitong tingin sa kanya. Ano nga palang pag-uusapan natin ngayon, dude? Tanong niya kay Aaron. Bala kasi namin magbakasyon na ilang araw sa Batangas. Gusto mo ba sumama, iho? Si Tito Joel ang nagsalita. May bahay kasama ito sa Batangas kung saan malapit lang sa resort. 2 taon na siguro nakalilipas simula nang mapadpad siya roon. Oo naman po, Tito. Medyo matagal na rin po nung huli kami makapag-relax dahil sa dami ng trabaho. Pakiramdam ko nga po puro nalamig tong katawan ko eh. Kung ganoon, bukas na bukas din ay aalis tayo para makapag-relax. Ang mommy at daddy mo ay yayain mo na rin at baka gusto rin sumama. Hindi ko kasi makonta kaya ikaw na lang magsabi. Opo, Tito. Pag-uwi ko po mamaya, sasabihan ko po agad sila. Hindi pa man umiinit ang puwet niya sa pagkakaupo nang maramdaman niya ang kamay ni Aliyah sa hita niya.
Maya-maya pa ay kinurot siya nito ng pinong-pino kaya mabilis siyang napabaling dito. Kahit kailan talaga'y napakasadista ng babaeng ito. Maganda doon, kaya siguradong mag-e-enjoy ka, Kuya Mateo. Sabi nito habang nakangiti. Huwag kasing puro trabaho inaasikaso mo. Paminsan-minsan magbakasyon ka rin. Habang nagsasalita ito ay patuloy siya nitong kinukurot sa ilalim ng lamesa. Oo nga iho. Sang-ayon ni Tita Malu kaya napabaling siya sa ginang. Parehong-pareho kayo nitong kaibigan mo na puro na lang trabaho inaasikaso at nakakalimutan na ang sarili. Kaya nga, masyado kasi silang mga workaholic, mommy. Sabi ulit ni Aliyah sabay kurot na naman. Pakiramdam niya puro pa sana ang hita niya. Kaya naman hinuli niya ang kamay nito at inilapat niya iyon sa gitnang bahagi ng katawan niya. Di pa siya nakontento dahil idiniin niya pa ang kamay nito na pati ang itlog niya ay alam niyang nahawakan na rin ito. What the hell? Sigaw nito kaya kunway tiningnan niya ito nang may kasamang pagtataka. Kitang-kita niya kung paano manlaki ang ilong nito na tila kakasya 5 piso kapag ipinasok doon. Kaya tipid siyang napangiti. Why? Maang-maangan niyang tanong. Is there something wrong, Aliyah? What happened to you, Aliyah? Bakit namumula ka? May nangyari ba? Tanong naman ni Aaron sa kapatid nitong sadista. Mag-iimpake na pala ako. Sagot nito at buong pwersa na inagaw nito ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Na ako sa inyo, bye. Nagmamadali itong makaalis sa kubo kaya natawa siya. Napatingin tuloy sa kanya ang matalik niyang kaibigan. Marahil ay naisip nito na may ginawa na naman siguro siya sa kapatid nito kaya ito umalis. Alo, halika na't mag-impake na rin tayo ng mga dadali natin sa Batangas. Alok ni Tito Joel sa kabiyak nito. Maiwan na muna namin kayong dalawa. Dahil itong si Maluy matagal maghanda. Bakit mag-iimpake pa tayo? Marami naman tayong gamit doon Alam nga naman na wala tayong bibit-bitin papunta roon. Halika na, para makapag-usap na sina Mateo at Aaron. Oo na. O paano, maiwan na muna namin kayo Sige lang po tita. Pag-alis na mag-asawa ay yun naman ang pagbabalik ulit ni Aliyah. Naghahanap talaga ng sakit ng katawan ng babaeng ito. Haste, away pala. Kuya, hindi ka pa ba mag-iimpake? Tanong nito kay Aaron habang may hawak itong patpat na alam niyang sa sandaling makaalis si Aaron ay ihahampas iyon sa kanya. Mag-impake ka na doon, kuya. Ang tagal mo pa namang kumilos. Akala ko ba mag-impake ka na? Tanong ni Aaron dito. Bakit bumalik ka dito? Saglit lang naman ako, kaya kahit mamaya pa ako maghanda ay ayos lang. Tugon nito dahilan para tumayo na si Aaron. Dude, maiwan na muna kita Sabay na tayo. Wika niya pero hinarangan siya ni Aliyah. May pag-uusapan pa tayo kaya dito ka na muna. Mariin itong wika bago umalis si Aaron at nagbilin pa ito na wag silang mag-aaway. Pero base sa hilat siya ng mukha ni Aliyah ay malabong mangyari iyon. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Aliyah? Masungit niyang tanong kunwari. Wala akong panahon na makapagbiruan sa'yo, kaya tigilan mo ako. Bakit ipinahawak mo sa akin yung pagkalalaka mo? Malakas nitong tanong sa kanya na sa tingin niya ay aabot hanggang sa kabilang kanto. Wala siyang choice kung hindi ang magdrama dahil nakabiti na sa erang hawak nitong patpat. Ikaw kasi panay kurot ka Ang dami ko nung ampasa dito sa hita ako, dinagdagan mo pa. Sa kabila ng inis nito ay nakitaan niya ito ng awa. Hindi pa nawawala yung mga pasa ko dito simula nang mabangga ako sa motor noong nakaraang linggo. Tapos paulit-ulit mo pang kinurot. Ang sakit tuloy. Dahil nakakainis ka. Alam mo bang first kiss ko yun Sarap mong hampasin talaga Sa tingin mo ba nakakatuwa yung ginawa mo Sa tingin mo ba natuwa ko? Halos magtalsikan na laway nito sa mukha niya. Yung laway mo naman? Naligo naman ako pero pinapaliguan mo ulit ako. Mabuti sana kung mabango yung hininga mo. Wala akong pakalam sa nararamdaman mong walang hiya ka. Fine. Ibabalik ko na lang yung halik para hindi ka na magalit. Hinawakan niya magkabila nitong pisngi at pagkatapos ay paulit-ulit niya itong hinalikan. Siguro naman masaya ka na. Ibinalik ko na sa iyo ang halik na sinasabi mong kinuha ko. Nang bitawan niya ang mga labi nito ay halos hindi ito kumukurap. Kulang pa ba? Fine. Uulitin ko ulit. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa? Bigla silang napalayo sa isa't isa nang umeksa na si Mang Adolfo na hardinero ng pamilya. May pinag-uusapan lang po kami, Mang Adolfo. Sagot niya dahil ang babaeng katabi niya ay tulala pa rin hanggang ngayon. Akala ko'y kung ano na. Bigla kasi sumigaw si Ma'am Aliyah kaya akala ko may nangyari na sa kanya. Ayos lang po siya, Mang Adolfo. Muntik na po kasang madula si Aliyah. Mabuti na lang at maaga pa ko kaya nasa loko kaagad siya. Ganun ba?
Opo. O siya, maiwan ko na kayo at mukhang may seryoso kayong pinag-uusapan. Pasensya na kayo. Ayos lang po. Aniya. Nang makaalis sa mga Adolfo, ibinalik niya ang tingin kay Aliyah. Sige na, mag-impake ka na, Aliyah. Uwi na rin ako para makapaganda ka na rin. Aniya habang inaayos ang buhok na tumatabing sa mukha nito. Sabay pisil sa ilong nito para magising ito mula sa naglalakbay nitong diwa. Nang manlaki ang mga mata nito ay agad siyang tumakbo paalis dahil ang dragon na pansamantalang naidlip sa katawan nito ay halatang nagising na. Kung hindi pa kasi siya aalis sa lugar na iyon ay siguradong maya-maya lang ay magiging duguan na siya. Bago pa man siya makarating sa sasakyan niya, itinawag pa nito ang pangalan niya pero hindi na niya ito tinangkapang lingunin dahil baka kung ano pa mangyari sa buhay niya. Don't mess with Mateo Santillan or else you will feel sorry next time. Tito, mamayang gabi pa naman pong alis natin, di ba? Tanong ni Mateo sa daddy ni Aliyah. Wala kasi dito ang mommy at kuya niya dahil namimili ang dalawa sa mall. Hindi siya sumama sa dalawa dahil wala naman siyang bibilhin. Kaya sila lang dalawa ng daddy niya ang tao rito nang bumalik si Mateo na baliw. Hindi niya ito pwedeng saktan ngayon dahil nakaharap ang ama niya. Isa pa, dikit na dikit ito sa ama niya kaya talagang malabo niya itong masaktan kahit napasimple lang. Madaling araw, iho. Pagtatama ng daddy niya. Mamayang madaling araw tayo aalis kaya dapat na maganda ka na ngayon pa lang. Tapos na po, Tito. Siya nga po pala. Yung sasakyan ko na lang po ang gagamitin natin. Sabi nito kaya pinaliitan niya ito ng mga mata. Salit-salita na lang po kami ni Aaron sa pagmamaneho para po bumiyahe makapag-relax lang po kayo. Ganun ba? Abay, pabor sa akin yun, iho. Tuwang-tuwa na sabi ng ama niya sa lalaking kahit kailan ay pabida sa buhay niya. Ganoon na nga po, Tito. Napatingin ito sa gawin niya at palihim siyang kinindatan kaya napairap siya. Masyadong pabibo. Feeling tuloy ng mga magulang niya ay isa itong mabait, maaasahan at masipag na nilalang. Siya nga po pala, Tito Joel. Pwede ko po bang ipagpaalam sa inyo sa Aliyah? Bakit? Saan ba kayo pupunta? Pagpapasama po sana ako sa kanya sa mall. Bago po mag-5 ng gabi, iuwi ko po siya sa inyo ng masaya at ligtas. Kailangan ko lang pong opinion niya doon sa mga bagay na bibilhin ko mamaya. Ayoko. Sabat niya. Pagluluto ko ng mga pagkain na babaunin natin mamaya sa biyahe natin. At saka, Dad, bakit ako? Ang dami niyang pwedeng sama eh. Samahan mo na si Mateo, iha. Ako na lang magluluto ng mga babaunin natin mamaya. Isa pa, nakakahiya naman kay Mateo kung tatanggihan mo siya. Ano nakakahiya? Bakit sila mahihiya? Dapat nga lalaking ito ang mahiya sa kanila eh. Ayoko, Daddy. Pagmamatigas niya. Ako po magluluto at hindi po kayo. Isa pa, bawal po kayo mapagod. Tito Joel, kilala niyo po ba si Berting? Biglang tanong ni Mateo kaya bigla siyang napatingin dito. Maging ang ama niya ay napakunot din ng noo. Baka mamaya sabihin nito ang mga sinabi niya tungkol kay Berting na kung totoo sinigawa-gawa niya lang naman. Siguradong iisipin ng ama niya na naglilihim na siya sa mga ito. Samantalang hindi naman talaga nag-exist ang Berting na iyon. Isa po siyang basurero at lagi po siya ipinagmamalaki sa akin ni Aliyah. Madalas niya po kinukwento ang Berting na iyon sa pamilya ko pati na po sa mga kaibigan niya. Nakita niyo na po ba siya, Tito? Sinong Berting ba tinutukoy ni Mateo, Aliyah? Tanong ng ama niya sa kanya. Hindi niyo po ba siya kilala, Tito? Hindi alam ng ama niya kung sino ang titingnan sa kanilang dalawa ni Mateo. Umiling-iling ang ama niya. Wala naman akong kilalang Berting eh. Kasamahan na kita. Tara na. Pagalit niyang yaya pero umiling ito na tila nagbago ng isip. Ano ba mga bibilhin mo? Kitang-kita niya kung paano umangat ang gilid ng labi nito. Wala po ba, Tito? Tumitig ito sa kanya. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanila na may boyfriend ka na? Na Berting Basura ang buo niyang pangalan, Aliyah? Berting Basura? Sino yun? Usisa ng ama niya dahilan para mapailing-iling si Mateo. Tila ipinapalabas nito na nakakadismaya siya kaya bago pa man mang-usisa na mang-usisa ang ama niya ay mabilis niyang nilapitan si Mateo at kinapitan niya ang sentro nito saka hinatak palabas. Alis na po kami ni Kuya Mateo, Dad. Paalam niya sa ama habang humahakbang silang palabas. Bye, Dad. Aliyah, dahan-dahan naman. At saka ingat ka sa hinahawakan mo dahil baka iba nang mahawakan mo. Panira ka talaga ng araw kahit kailan. Dapat sa'yo binubugbog eh. Huwag naman. Maawa ka naman sa mapapangasawa ko. Ano pa niya kung may pagmamalaki kung magkakasugat-sugat ang mukha ko? Mabuti sana kung maganda ka para ikaw na lang sana ang asawahin ko. Kaya lang, hindi ka na nga maganda. Ang dami mo pang sakit.
Pagdating nila sa tapat ng sasakyan nito ay sa kanya lang ito pinakawalan. Bakit ba sa dinami-rami ng taong yayayain mo, ako pang naisip mong samahan ka lalaki ka? Hindi mo ba alam na busy akong tao ha? Tusukin ko na lang kaya yung mga mata mo para hindi ka na nakakapunta dito. Grabe ka naman. Asama naman ang ugali mo. Huwag ka masungit dahil hindi naman bagay sa'yo. Unang-una, hindi ka maganda para magsungit. Pangalawa, dahil hindi ka maganda, kailangan bumawi ka sa ugali para yung mga tao, hindi itsura mo ang pagbabasihan kung hindi yung kagandahan ng kaloob-looban mo. Ang kapal ng mukha nito para payuhan siya gayong ito nga ang masamang ugali at puro kagaguhan lang alam. Kahit punong-puno pa ng galis yung buo mong katawan, may magmamahal at magmamahal pa rin sa'yo. May tatanggap sa'yo kahit na ganyan ka basta ayusin mo lang palaga ugali mo, Aliyah. Nang may makita siyang bamboo stick sa gilid ng kinatatayuan niya ay agad niyang dinampot iyon at inihampas iyon sa hita ni Mateo. Sige lang, saktan mo ko. Dagdagan mo pa itong mga pasako. Di pa nga naghihilo mong pamamagay. Mahina nitong sabi habang hinahaplos nito ang kanang hita nito kaya bigla siyang nakonsensya at agad na binitawan ng stick na hawak niya.